Hello, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Atin pong ngayon pag-usapan ito pong pagkahuli ni Alice Go dyan po sa bansang Indonesia kagabi lamang po. At ayun ay inaasahan ng ating pamalaan na iuuwi siya ngayon anumang oras ngayong araw na ito. At ang ating pamalaan ay nakipag-ugnayan na po dyan sa Bureau of Immigration na ang sabi nga po ng Pangulong Marcos ay iuuwi siya anumang oras ngayong araw na ito. Yan po yung antabayanan natin. So yung nangyayari po nitong si Alice Go, mga kababayan, kung inyo pong matatandaan na ito po ay nakandalo ng 3 hearing diyan po sa investigasyon sa Senado nung siya ay kasalukuyang mayor pa diyan po sa Bamban Tarlac. At nung may dalo na siya ng 3 beses ng hearing diyan sa Senado at unti-unti po itong nag-alibay at hanggang tuluyan na pong hindi na dumalo. At dahilan doon ay nangyaring nag-issue po ng Senate Committee na si Senator Rayson Tiveros ng warrant of arrest laban po sa kanya kasi hindi na po siya sumisipot doon sa hearing sa Senado at kinontempt siya. At dahil dyan, inaasahan ng ating pamalaan na hindi siya lumayas sa ating bansa. Ayun pala ay nalalaman after 1 month ago ay nasa ibang bansa na pala. Dito mga kabayan ay ano po yung mangyayari sa kanya dito sa kanyang pagbabalik sa bansa, sapagkat i-deport po siya ng Indonesian na police. Ayan po sa Indonesia patungo dito sa Pilipinas anumang oras ngayon. Pero ano po ang naghihintay sa kanya? Yan po yung tanong mga kabayan pagdating dito. Una, yung pong kanyang pagdating ay isang ayon sa pahayag ng ating pamalaan ay kakasuhan po siya at matutuloy ngayon yung investigasyon sa Senado. Aalamin ngayon ng Senado kung ano po yung ugat dito sa kanyang paglayas mula Pilipinas papunta sa ibang bansa. Yan po yung mangyayari sa kanya at tiyak siya ay makakasuhan na patong-patong na kaso dyan po sa korte. Yan ang mangyayari sa kanya mga kababayan. Kaya dito, itong pag-uwi niya ay matutuldukan ngayon at malalaman ng ating pamalaan sapagkat sang-ayon sa pahayag ng Pangulong Marcos ay parurusahan o kakasuhan yung pong mga opisyalis ng pamalaan na kasangkot o tumulong sa paglabas ni Alice Go dyan po sa backdoor ng ating bansa sa Mindanao patungong Malaysia. At bago pa lamang doon sa Indonesia ay nagsimula siya dito sa Malaysia at papuntang Indonesia. Ayon po sa investigasyon sa Senado doon po sa kanyang kasama na si Cassandra Ong ay nagbangka na po sila mula ng Malaysia papuntang Indonesia. Yan ang nangyayari mga kababayan. At ito ay nakipag-ugnayan ng ating pamalaan doon po sa Interpol yan sa Indonesia na hulihin siya. At yan po yung nangyari, nahuli siya mga kababayan. Kaya itong nangyayari na ito, babalikan natin yung sinabi ng Pangulong Marcos na parusahan yung po mga tumulong sa kanya. Sapagat itong pagtulong kung sino man yung mga opisyalis ng pamalaan na tumulong dito ay pira po ito. Pinagkapirahan si Alice Go.
ganyan po katindi yung ilan sa ating opisyalis ng pamahalaan na talagang hindi lamang durubo, no? Kundi talagang magnanakaw sa katrahiduran sa kanilang tungkulin laban po sa ating pamahalaan. Kaya yung ating Pangulong Marcos ay may mga pahayag dyan. Mamaya po pakinggan po natin yung pahayag ng Pangulong Marcos. Yan. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Kaya, maliban na kakasuhan siya, si Alice Go ay matutuloy ngayon pong investigasyon dyan po sa Senado para malalaman at malalaman ng gobyerno kung ano nga ba ang ugat nitong pagkatao ni Alice Go. At tiyak na patong-patong po ang kaso na isasampalaban kay Alice Go, sapagkat hindi lamang bukod sa pagsisinungaling niya, diyan sa pumilik ay posibleng kakasuhan din niya sa dyan sa hindi pagtapat sa kanyang pagbibigay ng kanyang totoong pangalan. Yan mga kababayan. At hindi lamang dyan, ayun pong matukoy ngayon kung sino po talaga ang mastermind dyan po sa issue ng Pogo, na kung saan maraming mga opisyalis o dating opisyalis ng dating pamahalaan na nagiging kasangkot dyan. Ngayon ay patuloy na may mga investigasyon dyan po sa Kongreso ngayon. Bagamat unti-unting nakikilala na yung mga namumuno dyan po sa Pogo. Ngayon, kung dito si Alice Go, kung siya po ay magtatapat sa muling sa gupating pamahalaan, lalo na dyan sa investigasyon sa Senado, ay talagang mas malinaw pa sa buwan kung tatapatin niya ang ating pamahalaan sa katotohanan, kung sino talaga ang naging mastermind dyan at talagang kumita dyan po sa Pogo. Sapagkat itong si Alice Go ay bagamat mayor siya dyan sa Bamban, ay inaasahang siya din po ang kumikita dyan po sa Pogo, sapagkat inaasahang pinaniwalaan din na siya yung mastermind na kumikita dyan sa Pogo scam dyan po sa Bamban, Tarlac. Kaya masalimot po at marami pong kaso siyang kahaharapin dyan po sa korte dahil nga dyan sa pagiging pagsisinungaling niya o pagpunwari na siya ay tunay na Pilipino. Yan, mga kababayan. Pakinggan po natin
itong pahayag ng ating Pangulong Marcos. Sino po yung masisibak, sir, sa PI? Well, they don't require marching orders. They're doing they're implementing the legal orders that were sent to them by the court. And that is to bring back the fugitive Alice Go to the Philippines. So that is what they are doing. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Go back to the Philippines sometime today. Sir, sino yung masisibak? Masisibak, sir. Oh, you'll find out soon enough. Sir, may number na ba tayo? Na personal po yun. Ilan po yung masisibak, sir? All of those who are implicated in assisting Alice Go to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Not only will they, ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay lapag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Ayan, mga kababayan, na sinasabi na papanagutin, kakasuhan ng Pangulong Marcos ito pong mga kasangkot sa kanyang paglabas dyan po sa bansa. Kaya ngayon mga kababayan ay may sinasabi, mauna nang sinabi ng ating Pangulo na mayroong na silang alam kung sino-sino dapat ang kasangkot dito. Mayroon na silang alam. Kaya ibig sabihin, tukoy na ng ating pamahalaan kung sino ang kanilang tatanggalin at kakasuhan dito sapagkat ito ay hindi mabuti na pamarisan na sa ating bayan tuwing mayroong mga puganti o may kasalanan sa batas ay tinutulungan ng ilang mga opisyalis sa ating pamahalaan. Yan po yung gustong sabihin ng ating Pangulo. Kaya dito, ang sinasabi pa rito na itong si Alice Go ay kung inyo pong makita yung kanyang itsura, kaiba po na ngayon ang kanyang itsura mga kababayan. Ang kanyang itsura ngayon ay talagang halatadong yung kanyang mukha ay niritoke na. So nagparitoke siya sa kanyang mukha. Iniisip niya siguro na pagka naritoke yung kanyang mukha, hindi na masyadong makikilala siya. Yan mga kababayan. Kaya nakita ninyo yung kanyang itsura dyan sa video ay kaiba na. Hindi katulad dati na talagang hindi pa naritoke yung kanyang mukha. Mabigat ito. Patong-patong po na asunto ang kanyang kaharapin dito. Kung ako sa kanya, dapat noon ay pinagtyagaan niyang harapin. Patunayan niya sa korte o sa Senado na siya yung totoo. Hindi siya naghanap ng paraan na makalabas ng bansa. Ngayon, na nakalabas na siya ng bansa at nahuli, ano pa ang kanyang patunayan sa ating korte? Kaya marahil, hinaulit ko po, yung pong investigasyon sa Senado ay matutuluyan, itutuluyan, at ang alamin dyan ng Senado kung sino-sino yung mga katulong na sa paglabas ng bansa at sa mga iba pang dahilan kung bakit siya lumayas sa Pilipinas. Yan mga kababayan. Kaya dito mga kababayan ay napakasalimuot itong isyong ito ni Alice Go. No? Ni
sana yung kanyang abogado ay pinayuhan siya na huwag niyang gagawin yan. Eh, may pira naman siya. Eh, bakit? Matakot siyang harapin niya ito sa korte. Ibig sabihin, yung kanyang labas ng bansa ay nangahulugang siya ay guilty sa kanyang pagsisinungaling na nagkunwaring totoong Pilipino. Ay ngayon, unti-unting nagkabukingan sapagkat yung kanyang kapatid nasisilago at itong si Cassandra Ong ay nahuli rin, ay nagpahayag sa kanilang mga testimonya dyan po sa investigasyon sa Senado at Kongreso. May mga nauna ng mga sinasabi tungkol po sa pangyayaring ito. Yan mga kababayan. Kaya tama po yung Pangulong Marcos sa kanyang mga mensahe na dapat papanagutin na kung sino yung mga kasangkot dito. Sapagkat, inuulit ko po, malaking pira po ito eh. Karamihan sa ating mga government official kurap po yan. Maliban na doon sa mga matitino. Hindi ko na po sasabihin kung anong tanggapan yan. At hindi na po natin kailangang i-memorize yan. Alam na natin yung mga tanggapan na kurap yung mga opisyalis. Yan ang dahilan kung bakit nahantong ito sa mga ganitong mga usapin na nakakahiya sa madla na ang kanilang ginagawa ay taliwas doon sa kanilang tungkulin na pinanunumpaan. So, hanggang dyan lang muna tayo mga kababayan. At naway huwag kalimutan na i-like at i-subscribe na rin po itong aking munting channel. Thank you.